Magandang araw po sa inyo lahat, mga OFWs, mga kaibigang OFWs at pamilya all over the world. Magandang araw din po sa ating founding chairman na si Mr. Kenji Solis. Magandang araw din kay Mr. Nerius Jethro Abad, the President. At saka si Pete, of course, Pete Rahon is here with me right this moment. Magandang araw din kay Mr. Felix Jigs Segre na International Coordinator ng Pinoy Expats OFW Blog Awards or PEMA. Ako po si Ambassador Roy Signeres, or former ambassador to be exact, no? Kaya lang, ang sabi nila, once an ambassador, always an ambassador. Kaya ako si Ambassador Roy B. Signeres. Dating ambassador po ako ng Pilipinas dyan sa United Arab Emirates. But before that, I was labor attaché to the same place. All in all, I was able to log in 11 years of my life as a diplomat in the Middle East and another 5 years in the United States of America as labor attaché to Washington, D.C. Ako po ang founding chairman ng OFW Family Club. This is an NGO which was founded not only by me but by entire family. My wife, Hannah Signeres, who is here with me, my daughter, si Roy Jr., si Christopher Signeres, si Christian Signeres, si Hazel Signeres. This is a family. Kaya tinawag namin itong OFW Family Club. I'll just give you a backgrounder why we organized this. And we named it OFW Family because we have always considered ourselves as an OFW family, having lived overseas together with my family for 50 years. I ended my tour of duty as ambassador in 1998. Pero nung umuwi na ako sa Pilipinas, hindi na ambassador, tuloy-tuloy pa rin po yung paglalapit sa amin ng buong pamilya ng mga kamag-anak ng OFW na may mga problema overseas. Kasi ang sabi nila, ambassador, o kung si mga anak ko nilalapitan sa mga school, anak ka pala ni Ambassador Signeres, kasi nakilala tayo dahil doon sa kaso ni Sara Balabagan na nailigtas natin sa death penalty sa Abu Dhabi, and after her, itong si Jan Aquino na taga Binmali, Pangasinan, na nailigtas din natin sa Bitay, including Wahida Malaydin. Nagkaroon ng publicity ito sa Pilipinas at saka sa buong mundo, lalong-lalo na yung case ni Sara Balabagan. Kaya nung umuwi na ako dito, hindi na ako ambassador, tuloy-tuloy pa rin ang paglalapit sa akin at saka sa aking pamilya ng tulong, kasi ang sabi nila may mga ahensya dyan na nilalapitan, pero 8 to 5 lang ang 8 to 5 lang ang mentality ng mga public servants dyan. Kapag 5 o'clock na ay umuwi na. Samantalang kayo, ambassador, kahit na gabi na, puntahan namin kayo sa bahay, kahit nakikita ka namin sa mall, nilalapitan ka namin, ay nakangiti ka pang tumutulong. Modesty aside, talagang palangiti ako eh. So, sa dami naman ng lumalapit sa amin, na buong pamilya, sabi ko sa aking angkan, let's get organized. Kasi kung ako lang ang sulat ng sulat nito, nagkakalyo na yung aking daliri sa kasusulat sa mga kapwa ko, ambassador, please help, may I intercede, etc. etc. Binibigay ko na lang yung sulat ko sa mga humingi ng tulong sa akin, o bahala ka na mag-mail niyan. And fortunately, dahil nga kapwa ambassador, dating labor attaché, dating ambassador, in-action na naman kaagad ng mga ambassadors. Noong kasi, noong 1998, bagamat 1998 na namin ito sinimulan ng buong pamilya, ay 2000 lang namin na i-register sa Securities and Exchange Commission. So all in all, mga 14 years old na itong ating NGO. At yun na nga, at the time, hindi pa kami masyadong marunong mag-email. Kaya panay ang sulat ko. Panay ang sulat namin, ng buong pamilya, sa mga ambassadors para tulungan si ganito, tulungan si ganyan. Until finally,
sabi ko sa pamilya, let's organize para systematic ang ating assistance sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Actually, this is also in furtherance of what we have been doing already in Abu Dhabi when I was labor attaché and then later on ambassador. Halimbawa, ito sila Hana, yung mga daughters ko si Hana at saka si Hazel. During all the 6 years that I was labor attaché, halos hindi na nila nagamit yung sarili nilang kwarto sa maliit ko na apartment doon kasi they had to give way to the runaway housemates. Minsan, 15 ang runaway ko, maabot ng 30. Wala pa namang mga OWA Center noong 1983. So, sa bahay ko sila kinukukup. Bagamat bawal yan sa batas ng host country dahil kapag nag-run away daw yung housemate, mayroon silang directive, i-surrender ko daw agad sa police o sa immigration. Nung initially ginawa ko yan, nakikita ko na talagang nag-freeze ang mukha ng mga kababayan nating housemaid na run away. So after seeing them becoming shocked after bringing them to the immigration and the police, sabi ko, huwag na kayong pumunta ron, dito na lang kayo sa bahay at ako na lang ang harap sa kanila. Eventually, naintindihan naman ako ng mga local authorities kasi yung mga kasambahay kasi natin galing pa sa mga probinsya yan sa sarili nilang mga police stations, hindi sila nakakatungtong, tapos dadalhin mo sila doon sa police station ng mga Arabo na hindi pa naman pare-pareho ang ating pananalita, mga sarado balbas. Ito akin, hindi naman masyado sarado ito, no? Anyway, so tuloy-tuloy ito, parang nagiging pananalampatayan na ito ng aming buong pamilya na tumutulong sa mga distressed OFWs, mga inaabuso, mga kapwa natin Pilipino, because as I was telling my family, importante yung sinasabi niya sa badal na kasulatan na whatever it is that we do to the least of our brethren, we do it unto God. Kaya dito ko sila tinraining habang lumalaki sila. Hindi na ako ambassador, titigil na kami sa pagkakawang gawa sa mga OFWs at saka pamilya. So tuloy-tuloy po, and that's the reason why we organized the OFW Family Club, and we invited also OFWs to be a part of this NGO. Ngayon, after 12 years of existence, actually 14 na, lumalaki ang bilang ng mga OFWs. Lumalaki din ang bilang ng may mga problema. So, kadalasan sa dami ng problema at wala naman kaming resources, hindi naman kami funded ng mga foreign entities at hindi naman kami naniningil compulsorily ng membership dues. We survive on the basis only of voluntary contributions from those who come to the office to register before they go to their job sites overseas. At saka yung mga member naman namin, may mga taga Hong Kong na nagbabakasyon dito, nagdo-donate dito sa amin. Pero kulang. Abonado ang ambassador paminsan-minsan dito. Ako ngayon, pensionado na lang. Pero every now and then nag-aabot tayo rito. So sabi ko, mahirap yung tumutulong na maliit lang ang resources natin. Para tayo yung cellphone na lobat, wala kang natatawagan dahil lobat. So sabi ko, why don't we participate in the party list elections of 2013? So after 14 years of existence, itong ating OFW Family Club na ngayon ang pangalan for purposes of the election is OFW Family Party List, ay sumasali sa party list election nang sa gayon ay mas mapalawak natin ang ating matutulungan, mas marami tayong matutulungan at gagamitin natin ang resources ng Kongreso. I understand na merong countrywide development fund kuno dyan. Itong ating countrywide development fund, kapag tayo natuloy sa Kongreso sa pamamagitan ng party list natin na OFW family, ay gagawin natin itong worldwide development fund. Kasi ang constituency natin ay yung mga OFW. Halimbawa, may mga na-stranded yan, hindi member ng OWA.
ay gagamitin natin itong countrywide or worldwide development fund. Halimbawa, meron diyang talagang sinalbahe, self-defense, gusto ibibitayan pa ng host country dahil kadalasan hometown decision yan yung namatay in self-defense, taga riyan. Ang pulis na nag-imbestiga, taga riyan. Ang piskal, taga riyan. Ang judge, taga riyan. Anong laban ng ating kababayan? Kailangan papasok dyan sa eksena. Hindi lamang yung ambassador ng Pilipinas at labor agency dapat napasok dyan sa mga ganyang klaseng sitwasyon na baka magiging biktima ng injustice ang ating mga OFWs. Dapat pumapasok dyan sa eksena yung representante ng OFW na sana ay kung tayo ay pinalad, ako na mismo yan dahil ako ang first nominee ng OFW Family Party List. So that's the reason why we have decided to join in the party list elections this coming May 13 para ito ay mapakinabangan ng ating mga 10 million OFWs at saka 50 million families dito sa Pilipinas. Itong party list na ito hindi para kay Ambassador Señeres o sa aking pamilya, ito ay para sa inyo. Nag-retire na nga ako sa NLRC with the rank of Cabinet Secretary. Siguro, I don't know if you still remember, I resigned way back 2005 when I was not even of retirable age kasi ang katwiran ko, I did not want to be a part of presidency which I thought was not legitimate. So, tinalikuran ko ito. But after almost 8 years of being a private citizen and just an observer of what is going on, although tuloy-tuloy pa yung tuloy-tuloy naman ang paglilingkod ko dito sa OFW Family Club, napansin ko na kulang talaga ang mga infrastruktura, mga facilities na para sa kapakanan, sa protection at welfare ng ating OFWs and families. Every now and then, I would use a metaphor. What they have there to protect our OFWs and families is a bike instead of a bus, or is a bangka instead of a barko. So, but on the other hand, I realized na walang representante ang OFWs sa Kongreso. 14 years old na itong party list law, and yet wala pa ring representante dyan sa Kongreso ang OFWs. In other words, bagamat well-meaning naman ang mga kongresista natin, wala namang masamang budhi yan sa mga OFWs, hindi lang talaga nila alam kung anong gagawin nila para sa kapakanan ng mga OFWs dahil hindi naman sila naging OFW. Hindi naman sila nakatira katulad natin, katulad ko ng 15 years overseas together with the OFWs. So, ang kailangan niya sa Kongreso ay isang mama, sana ako na yun, na nakakaintindi ng mga problema ng OFWs at yung problema ng pamilya nilang naiiwanan dito sa Pilipinas. And so, that's the reason why I have decided to come out of retirement to serve again as a public employee or public official for the sake of the OFWs. Dahil modesty aside, naiintindihan ko po, alam ko po ang mga problema ninyo. Alam ko po ang inyong joys, alam ko po ang inyong mga sorrow, alam ko po ang inyong mga amoy, mga mababango kayo lahat. Dahil I had been with you for 15 long years. And so therefore, I think I can articulate your sentiments, your grievances, your advocacies if we become a member of Congress. So that's the reason why we are now running as a party list by the name of the OFW Family, number 4 sa Balota. At ang mga advocacies nito, ang mga plataforma nito ay 13 different proposals towards the enactment of the law which would focus on the protection and welfare of OFWs. 13. Bibilisan ko na lang na isa-isahin ito
But beforehand, gusto kong i-summarize na itong 13 na ito na mga panukala o alituntunin para sa OFW at pamilya ay pwede nating i-classify into just four classes of platforms for the OFWs. Ano itong 4 na ito? Mga alituntunin para sa mga OFWs na kasalukuyan ay nasa ibayong dagat. Pangalawa, para sa mga retiradong OFWs o mga dating OFWs dahil sa ngayon walang pumapansin sa kanila. Naturingan silang mga bagong bayani ng bansa magmula pa noong 1970s nung nagsimula itong overseas employment phenomenon. And yet, nagsisiritiro na ito, wala malang registry ang ating government kung saan sila. Tuturing mo mga hero yan. Wala ka namang information kung ano ng mga katayuan nila ngayon sa buhay. Number 3 ay yung mga kababayan natin na nagnanais mag-OFW na nagiging biktima ng mga human traffickers, illegal recruiters. May mga dream sila na para umunlad ang buhay ng pamilya, tapos nag-a-apply na mag-abroad, gumagastos, pagkatapos sinasalbahe lang ng mga illegal recruiters at saka human traffickers. Hindi pa ito mga OFWs pero nagnanais na mag-OFW. So isa pa rin yung klaseng mga kababayan natin na gusto ko sanang matulungan kapag tayo ay nagiging kongresista. And fourthly ay yung pamilya ng mga OFWs. So 4 na kategorya ito. Kasalukuyang mga OFWs, dating OFW, mga kababayan na nagnanais mag-OFW at saka pamilya OFW. So itong 30 na ngayon, 30 na mga plataforma na ito. At pati yung number 1, kasi pag binasa natin itong plataforma na ito, pababa, para madaling matandaan, letter B kagad, bayad sa remittance, i-regulate. Dapat meron tayong regulatory board to regulate the amount of remittances kasi inaabuso ito ng ibang mga remittance companies. Yung iba naniningil lamang ng $1 per remittance. Yung iba naman $7. Ibiro mo, kung nagre-remit yan ng twice a month, ay sa loob ng isang taon, ang laki-laki nakakaltas sa kanilang sweldo, lalong-lalo na sa ating mga kasambahay. Bagamat sinasabi nila ang sweldo ay ayon sa POA employment contract ay $400. Pagdating doon, ano magagawa ng ating kababayan? Kung nandun na siya sa loob ng pamamahay ng kanyang employer, pag sinabi ng employer niya, 400 kaliwali, ito, ang sweldo mo, $150 lamang. Pero magkano lang yan? That's only 6,000 or 7,000 more or less. Kakaltasan mo ba ng malaking bayad sa remittance fee? Wala kasing nagre-regulate, walang nag-oversee niyan. Kaya pag natuloy ang kaibigan ninyong si Amba, we will have to crack the whip on people who abuse, exploit, and take advantage of the OFWs by way of a law which would regulate this. Number 2 naman ay yung mga returning of pangalawa, ang Republika ng Pilipinas ay dapat mag-akto, tumayo na parang employer ng mga OFWs kasi madalas sinasabi ng Central Bank, ng Malacanang, ng Department of Finance, ng Department of Labor, na kung hindi dahil sa mga OFWs, kung hindi dahil sa 10 million army of OFWs, malamang bumagsak ng ating ekonomiya. Ang tawag pa naman sa ating ekonomiya ay sick man of Asia. Kung hindi dahil sa OFW, baka dead man of Asia na itong ating ekonomiya. Kaya, ngayon, malaki pa lang na itutulong ng ating 10 million army of OFWs. Bakit hindi kayo umakto na parang employer nila at kayo, Ginoong Presidente, with all due respect to you, dapat kayo maging commander-in-chief nito. President Benigno S. Aquino Jr. Dapat ikaw ang magiging commander-in-chief ng 10 million army na ito. Bilang commander-in-chief, dapat sagutin mo. O di kaya bahagian mo yung mga monthly premium nila para sa PhilHealth. Ginawa ninyong mandatory, hindi naman kayo nakikishare sa monthly premium nito. Malaking kaltas ito sa sweldo ng ating mga kababayang OFW. Kaya ginawa ninyong mandatory, i-increasean nyo pa daw. Hindi, kung ako yung naging kongresista, I will see to it na the Republic of the Philippines should be considered as a surrogate employer of the 10 million army of OFWs. At kayo, ang Republika, ang dapat
sasagot ng kahit man lang kalahati nitong mga premium sa PhilHealth, sa Pag-ibig, at saka sa SSS. Employer kayo, nakikinabang ang Republika, pagkatapos wala naman kayo in return naitutulong dito sa ating Army of OFW. So, again, let me say that the Republic of the Philippines should be considered by law, should be mandated by law to play the role of surrogate employer of the 10 million OFWs with the President himself as the Commander-in-Chief. Mas malaki na itutulong nitong ating 10 million Army of OFW sa mga ibang army dyan, di ba? Itong ibang army dito, naghihintay lang ng gera. Itong ating 10 million OFWs ngayon, araw-araw lumalaban. They are waging a war against poverty in the Philippines, in different battlefields overseas. Every now and then, nagkakaroon ng casualties dyan. Saan ang gobyerno? Pero kung member ng SSS yan, napinsala yung sundalo natin sa OFW Army, kahit pa paano may matatanggap ang pamilya at hindi siya napipilayan sa laki ng premium monthly. Dapat ang gobyerno bahagian ang mga OFW sa kanilang compulsory, mandatory premium dyan sa PhilHealth, Pag-ibig, at saka SSS. Number 3, itong mga returning OFWs, dapat binibigyan ng easy loans yan. Easy loans, take note of the word easy. Easy loans lang. Hindi yung pinahihirapan. Halimbawa, more than a year ago, nagbigay ng 2 billion ang Republika sa OWA para daw ipahiram sa mga napinsala doon sa Iraq, sa Libya, sa Lebanon. Asan na yan? Doon lang sa Caraga region kung saan ako namimirmihan na ngayon dahil doon ako nag-graduate sa high school at saka elementary sa Caraga, sa Butuan City. Sa dami-dami ng mga OFWs doon, umaabot ng mga 300,000 ang OFWs doon. At ang dami-dami nag-apply ng loan dito. After 1 year and a half, ang nakahiram ay 4 lamang. Yung iba na nag-apply dahil sa puro publicity ang ating Republika na mayroong ganito, pinahihirapan naman ng Land Bank at saka DBP. Para bagang nire-require sila na gumawa ng business plan. Ako lang nahihirapan ng gumawa ng business plan unless gagastos ako Kukuha ako ng expert. Ano ba papahirap ang ginagawa ninyo sa mga OFWs natin? Magsabi ninyo, bagong bayani ng bansa ito. Pagkatapos, ganun, pinahihirapan ninyo. Nire-require nyo pa mag-submit ng ITR. Hindi naman nagpapay lang income tax returns tayo ating mga OFW. Napaka-unreasonable ng mga demands. Take note, kapag tayo ay naging kongresista, easy loans ang ibigay ninyo sa mga bagong bayani ng bansa, Republika ng Pilipinas. Yung pagmumukha lang ng OFW, tama na yon, na-guarantee. Bagong bayani yan yun ang mukha nila ang tawag na collateral. Halimbawa sa isang daang OFW nakahiram, nabigyan ng loan. Kung yung 4 dyan hindi nagbayad dahil for one reason or the other, kita pa rin kayo. Ganon naman talaga ang mga bangko, mayroong mga bad loans, di ba? Bakit hindi pa nagsisimula? Pinahihirapan nyo na ang mga OFWs na malaki ang naitutulong sa ating Republika, sa ating ekonomiya lalo. At isa pa, yung mga retiring OFWs, bigyan naman ninyo. Katulad ko, halimbawa, I'm a senior citizen. Meron akong discount pag kumakain ako sa restaurant, 20%. Kapag sumasakay itong aeroplano, may 20% discount. Kahit man lang 10%, bigyan mo lahat ng mga vacationing at saka returning OFWs ang 10%. Halimbawa kayo dyan, sa mga malls na yan, yung mga malls ninyo, Henry C, Gokongwei, at saka yung mga real estate ninyo dyan, Gutiano, Andrutan. Dapat bigyan nyo ng discount ng OFW dahil sila ang nagpaunlad ng mga negosyo ninyo. Kailangan two-way ang traffic, hindi lang puro kabig. Karamihan sa inyo dyan, nandyan na nga sa Forbes, richest people in the world. Samantalang yung mga OFWs natin, hindi naman, karamihan dyan, hindi naman nagpapayaman. They are just there in search of bread and butter, in search of tinapay and mantikilya for their beloved family back home. Kailangan two-way traffic. Bigyan nyo ng discount sa mga tindahan ninyo kasi sila naman ang nagpaunlad yan ang mga tindahan nyo, naglalakihan ang malls ninyo dahil sa OFW money.
But in return, wala kaming nararamdaman na na-appreciate ninyo yung sakripisyo ng mga OFWs. Sumarabak, yung mga naka-stranded ngayon dyan sa Jeddah, umaabot ng 3,000 na stranded dyan. May mga kasama pang mga bata yan. Ba't ang tahimik ninyo, Henry C., Lucio Tan? Binabanggit ko ng mga pangalan ninyo. Ang tahimik ninyo, yung silence ninyo, ika nga, is deafening. Dapat man lang merong isa sa inyong mga tycoons na nag-spearhead ng contribution para magpapunta kayo ng representante ninyo doon. Sagutin yung mga multa sa immigration. Sagutin yung check-in nyo na sa mga hotel. Ang dami-dami ng pera ninyo. Magpadala kayo ng mga manager ninyo doon, mga representante ninyo doon para i-check-in na lang sa mga hotel yung mga bagong bayani ng bansa na nagsakripisyo para hindi lamang para sa sarili nila kundi para umunlad ang ating ekonomiya. Pero ang talagang umunlad ng husto kayo. At kapag nagka-problema na ang mga OFW, you are nowhere to be found. We can only find you in the Forbes list of the world's richest. So, itong na pangatlo, itong karamihan dyan, napansin ko, dahil nga 11 years ako dyan sa Middle East, may mga kaibigan ako ng mga OFW, and I can cite to you so many names, na pumanaw dahil sa kidney ailment, dahil sa pagtitipid nila para makasave. Nagtitipid, ang iniinom na tubig hindi yung mineral water, kundi ang iniinom yung mga desalinated. Yung pala, after 4 years of drinking desalinated water, nakakapinsala pala ng kidney yan. Pag umuwi na dito at nagpa-dialysis, per session, 5,000, 8,000, minsan 4 na beses sa isang buwan, wipe out ang savings ng isang OFW na tinamaan ng kidney ailment. Asan ang gobyerno? Wala na naman. Kailangan, kapag ganyang napipinsala, ang army ng OFWs, karoon ng kidney ailment, dapat ang gobyerno, binibigyan na ng kidney dialysis yan na libre. Ito pang apat, itong obligahin, nakalagay yan, BAR, barko, obligahin ang mga magulang, lalo na yung mga tatay na nung makarating sa abroad, nakalimutan na yung mga anak dito at mga misis, naging chick boy na, naging playboy na, at nagkaroon na ng ibang ang tawag niya sumakabilang bahay na, pinapabayaan na rito yung mga anak, natitigil sa pag-aaral, renta sa bahay, hindi na nakakabayad. Kaya kawawa ang pamilya rito na kinakalimutan ng OFW husband mostly. Kaya ang ambassador dapat obligahin ang mga chickboy na yan na naging OFW na magpadala ng suporta sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Kung ako ang ambassador at sinulatan ako ng misis na humingi ng tulong dahil yung tatay hindi nagpapasuporta, pinatatawag ko yung OFW na yan at sinasabihan ko yan, kapag hindi mo pinadala ng sustento ang inyong pamilya doon, hindi ko ipaparenew ang inyong passport para kayo sama-sama na doon na naghihirap sa Pilipinas. Yung ibang ambassador kasi ayaw gawin niya kasi private matter na daw yan. It is between the wife and the husband. Kung gusto daw ng wife, magsampa siya ng kaso doon sa Pilipinas for support. Hindi ako papayag ng ganon. Matagal na proseso yan Wala na ngang pera yung misis sa Pilipinas. Maghahanap pa ng abogado. Asan siya kukuha ng attorney's fees? Kaya mga ambassador, makialam na kayo. And by law, I will propose a law in Congress which would authorize you to withhold renewal of the passports of chickboy, playboy husbands na pinapabayaan ang mga pamilya rito sa Pilipinas. Di bali na huwag kayo bumoto sa akin. Kawawa naman yung mga anak nyo na iwan na sa Pilipinas. So, ito na, dapat yung mga nagkakakaso na mga OFW din sa Pilipinas, halimbawa karoon ng violation yung ang employment contract nila, hindi sinunod ng employer, karapatan nilang umuwi dito sa Pilipinas para sampahan ng kaso under the law on joint and several liability sa Republic Act number 8042. Habang pending yung kaso na yan, pati yung deployment nila ulit para maghanap ng ibang trabaho, nabibinbin. Kaya dapat kapag ang OFW may kaso, binibilisan yan. Hindi na dapat pinaparating yan. Kung
kung saan-saan. Kailangan tututukan yan for purposes of mediation and conciliation in such a way na kapag nagkaroon ng settlement, it is mutually satisfactory to both parties. Halimbawa, hindi na pigilan. Ayaw makipag-settle na karating yan sa Court of Appeals. Kahit na nasa Court of Appeals yan, after so many years, kapag sinabi ng OFW, Mr. Justice, ipatawag mo na lang kami ng aking placement agency para magkaroon ng amicable settlement. Hindi makakatanggi dapat ang justice dyan, kahit na Justice of the Supreme Court. Once the OFW asks for a conference for the amicable settlement of his case. Ang susunod dyan ay yung mga ambassadors, mga ambassadors, mga ina, ang mga ambassadors dapat by law should play the role of surrogate parents of the OFWs belonging to their jurisdiction. Ano ibig sabihin yan? Kasi sa ngayon, ang mga ambassadors, pinapaubaya lamang sa welfare officer, sa labor attaché, maraming nakakulong, sa mga piitan dyan sa Saudi, sa UAE, sa Oman, sa Bahrain. Sa ngayon lang, pag tinanong natin, ambassador, nakatungtong ka na ba dyan sa mga kulungan ng mga yan? Para dumalaw sa mga OFW? Hindi, kasi trabaho yan ang labor attaché. Trabaho yan ang consul. No. There should be a law which would require, which would mandate all ambassadors to play the role of surrogate father or mother, as the case may be, of OFWs belonging to their jurisdiction. Kapag may nakakulong na OFW, dalawin dapat ng ambassador kasi anong klaseng tatay ka. Kung may nakakulong kang anak, hindi mo lang nadadalaw kasi surrogate father ka or mother, as the case may be. In other words, kung sa loob ng 12 months, yung ambassador hindi mo lang nakatungtong o nakabisita ng isang Pilipino na nasa kulungan doon sa kanyang area of responsibility, dapat iparecall yan dahil bagsak ang kanyang performance, bagsak. Kailangan nadadalaw mo, Mr. Ambassador, ang mga nakakulong sa mga piitan dyan, especially in the Middle East. Walang tatay yung OFW na yan dyan. Walang nanay, walang kuya. Ikaw lang naturingan na magiging tatay o nanay niya, tapos hindi ka mo lang nakakadalaw sa kanila. Pati may mga sakit, may mga karamdaman na nasa hospital. Wala namang mga kamag-anak yan dyan. Ikaw lang. By law, I will see to it that there will be a law that will require you to become surrogate father or mother of the OFWs under your jurisdiction. You will have to perform the diligence of a good father or mother of a family in taking care of OFWs in your jurisdiction. Hindi na pwede pa-wine-wine lang tayo. Kapag may mga cocktails dyan sa ibang imbahada, dadating ka roon, makikipag-wine-wine ka lang, painom-inom ka, you call each other excellency when you have not done anything excellent at all. Kasi hindi ko pala nakakadalaw sa mga kulungan. Ito pa. Ito, bisitahin at pasayahin ang mga OFW sa job sites. Yung katulad ng ginagawa ni Bob Hope ba noon, na may kasama siya mga singers, mga entertainers, mga artista, para pasayahin yung ating 10 million army of OFWs. Para mabus ang moral nila, lalong-lalo na sa Middle East, dyan sa Saudi Arabia for instance. Bagamat napakaliwanag sa kontrata na dapat may day off ang ating mga kasambahay dyan, hindi tinutupad ng mga employer yan. Kasi ang sasabihin ng employer, ng mga taga-Saudi, mga taga-UAE, taga-Bahrain, Mr. Ambassador, Mr. Labor Attaché, why should we allow our housemates to go out of the house when we don't even know, when we don't even allow our own women to go out? Kaya itong hatid saya na ito, nagawin kong mandatory, hindi lamang discretionary on the part of OWA and the Department of Labor and the Foreign Ministry. Gawin kong mandatory ito. Kailangan may mga at least 4 na teams ng hatid saya para sa Asia, sa Middle East, sa Europe. Huwag na yung sa Amerika, marami namang entertainment dyan eh. Pero importante sa Middle East, kailangan may hatid saya doon at least mga twice a year man lang. Kasi ito ang nagiging excuse ko noon. Nung ako ang labor attaché, ito nagiging excuse ko noon na kapag may dumadating na hatid saya, pinupuntahan ko yung Secretary of Labor ng UAE at sinasabi ko na mag-issue ka nga ng directive sa mga employer na i-allow yung mga katulong nila na umattend dyan. Kaya nakakalabas ang mga katulong kahit man lang twice a year. Kasi hindi nila binibigyan ng day off eh. O at least mga twice a year mo lang nakikitawa doon. Dumating si Bert Marcelo noon, araw noon, sina Dulce, sina Lorna Pal, yung mga artistang dumadating doon. So, ang Secretary of Labor naman, dahil kaibigan natin,
nag-i-issue ng directive yan, nakalagay sa dyaryo. Mayroong Filipino entertainment group na dadating dito at sila ay magdadao sa ating National Theater. Bigyan ninyo ng day off ang inyong mga empleyadong Pilipino para makapanood yan. Inimbita ko pati mga employer para makita nila wholesome doon ang mga family, ang mga entertainment doon. Walang malalaswa doon. So, ito pa, marami pa ito baka wala na tayong oras. Ito pa, gobernador, mga gobernador ng lalawigan, mga mayor ng mga lungsod. Di ba ang tawag natin sa kanila, mga ama ng lalawigan yan o ina ng lalawigan, ina ng lungsod o ama ng lungsod. Therefore, itong mga naiiwan ng mga pamilya rito sa Pilipinas, nawawala ng isang haligi ng tahanan yan. Ang tawag natin dyan weekend family. Kasi isa sa mga pillars ay nandoon sa abroad. Minsan dalawa pa, tatay at nanay, wala. Kaya nagiging vulnerable sila sa mga onslaught ng mga drug pusher, pati sa barangay, alam ng mga kapitbahay na wala naman ang tatay niya. Kaya utusan natin to ng utusan to anak niya bumili ng suka, wala namang magagalit na tatay. Nagiging vulnerable na subject to so many forms of abuses, pati sa eskwelahan. Mga teachers to, nalaman na wala namang tatay dito abusuhin ko kaya to, wala namang susugod sa akin tatay dito, nanay naman nasa bahay lang parati. Kaya sa mga ganitong sitwasyon, ama ng lalawigan, maglagay kayo ng help desk o OFW family help desk sa inyong mga tanggapan. Mandatory yan kasi gagawin kong batas yan. At okay, mag-alala mga gobernador at mga mayor, I will see to it na funded yung mga desk na yan ng national government para hindi na babawasan yung mga maliliit yung budget pambayad sa empleyado ninyo. So, ganoon ang gagawin natin. Meron pa isa rito, ito, arugain ng Republika ang mga nauulilang pamilya ng OFW na namamatay dahil sa war against poverty while working overseas. Like any other army, nagkakaroon ng casualty. May army ba na walang casualty? Ang turing natin dito sa ating 10 million OFWs, army natin ito So kapag nagkakaroon ng casualty dyan, anong nangyayari sa pamilya? Orphan ng mga anak, walang tatay o walang nanay, as the case may be. Kaya the government, the Republica should come in, gawing scholar yung at least yung mga panganay dyan, tutustusan ng Republika hanggang makatapos ang kolehiyo para ma-stabilize naman ang pamumuhay ng buong pamilya na ang anak ay nakatapos man lang sa kolehiyo. Hindi yung binabaliwala natin ito, tinatawag natin mga new heroes of the Republic. So, kung mapansin niyo, 4 na klase itong 13 bills na ito, 13 House bills na gagawin ko. Ipapay ko agad ito within the first few days of my being sworn in, after being sworn in with your help and with the help of God. Kapag natuloy tayo doon, meron na tayong 13 House bills na ipapile kaagad-agad. At ito ay nakapokus sa OFWs na nasa ibayang dagat na ngayon, mga nagnanais mag-OFW, mga retiradong OFW at pamilya ng OFWs. It's time. Biro mo ang ating bilang ng OFWs ngayon, 10 million na. 10 million. Meron ba tayong representante sa Kongreso? Wala. 10 million versus 0 representation. 10 million, i-multiply mo sa mga pamilya ng OFW rito, i-average na lang natin ng 5. We are talking here of 10 million plus 50 million family members versus 0 representation. Kaya, mabuti pa nga yung LPG, di ba? Nagbebenta ng LPG. With due respect to them. Meron silang kongresista. Hindi naman sinasalbahe yung mga yan di ba? Meron bang mga member ng LPG na sinasampal ng mga Arabo o ng ibang mga lahi? Wala naman bakit sila may representante? Meron pa diyang mga electric cooperatives. Pagkatapos puro brown out naman ang nangyayari sa amin doon sa Mindanao. Taga Mindanao kasi ako
pero may mga kongresista yung, ano yun? Association of Philippine Electric Cooperatives. Anong ginagawa niyo sa kongreso? Ba't puro brownout na lang nangyayari? Lalo niya sa Mindanao. Mabuti pa sila, may representante. Tayo mga OFWs, wala. Imposible na ito. That's why OFWs and families unite. It's about time that we unite. Maraming salamat po.